Hindi pamumulitik ang problema. Ang problema, ikaw. Wala kang political will. Mahina kang nilalang. At patutunayan natin ngayon na isa kang mahinang nilalang na naman. Oh, bakit? Pinaresign niya. Pinaresign niya ang lahat ng sekretary niya. O, di ba? Nag-resign silang lahat. O, yung mga media naman, tuwan-tuwa. Magbabago na ang Pilipinas. Aayusin na ni Marcos. Palakpakan. Palakpakan. Lahat ng mga senador, pinuri siya. Sinabing, oh, kita nyo na, seryoso ang Pangulo, ayusin ang Pilipinas. Palakpakan. Comedy itong gobyerno to. Hindi mga kababayan, napakapatawa. Ano ba? Kunwari lang kayo magtatanggal, pero ililipat nyo lang pala. Bakit? Kasi may magre-retire. Bakit nyo pa pinag-resign? Naman, lokohan naman to masyado. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Papahinga lang pala. Tapos babalik din sa ibang posisyon. My goodness! Sabi nga ni Robin. Talagang trending na trending yung pagpaparesign ni Marcos sa lahat ng kanyang cabinet secretary, di ba? At alam naman po natin ang dahilan yan. Ang dahilan po niyan ay natalo po kasi talaga ang kandidato ni Marcos sa nakaraang eleksyon. At kung mapapansin nyo kasi baka sabihin nyo, panalo naman yung ilang alyansa. Hindi po. Kahit nga po, napakinggan ko po si Erwin Tulfo, kahit nga po siya aminado kasi ang Tulfo na po yan. Nandyan si Marcos o wala, they can stand on their own. Una-una, nandun pa yung kapatid niya. Di ba? Pangalawa, si Soto at saka ito si Lacson, talaga namang veteranong mga senador na may recall na ho dyan, ika nga. May recall na ho dyan at alam naman natin na they can stand on their own. As a matter of fact, they even run for president and vice president ng nakarang 2022 presidential election. So, sino na lang? Si Lapid, ano na talaga yan? Institusyon na yan sa... Hindi ko nga alam ba't yung binoboto yan Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng tulong ni Marcos para manalo. Kaya niya manalo kahit wala yon. Dahil gumagawa siya ng TV series. Mali. So, sino talaga ang masasabi mong pag nanalo, kanya? Siyempre, walang iba hindi yung mga first-timer na nanggaling sa gabinete niya. Particular na po dyan, si Abalos. Abalos is the main key para sabihin nating maganda ang nagawa ng Presidente Marcos sa paningin ng tao kung napanalo si Abalos. Hindi, olat. Malayo. Mantakin mo, mayat mayan, parang multo yan na nasa paligid mo. Yung tarpaulin niya, commercial niya, lahat nandun sa social media, pero olat pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw na mga Pilipino ang kandidato ni Marcos. Sino pa? Si Abby Binay. Olat din. Mismong yung kanyang ikinampanya na si Pamba yun, olat din. So wala. Simpleng-simple lang, wala hong impact na si Marcos sa mga Pilipino. Ayaw na ng Pilipino talaga sa Marcos. Bigyan ko pa kayo ng isang example, yung absentee voting, yung local absentee voting. Ano yung ibig sabihin nun? Yung mga uniform personnel na bumoto na mas maaga kasi nga po dahil kailangan nila magbantay. Yung mga pulis, sundalo, at saka mga teacher. Diba ho? At ilang media. Pero, mga kababayan, dito, talagang sampal sa muka ni Marcos ho ito, yung absentee voting. Sampal po, mantakin mo yung sarili mong sundalo, yung sarili mong pulis, ayaw sa'yo. Ayaw sa kandidato mo. Ano yun Lahat pasok po. Lahat po pasok. Ang alam kong pang 13 lang ata correct me if I'm wrong si Richard Mata kasi ipinasok po nila si Honasan at saka si Kerubin at saka si Busita. Kasi nga mga pulis po ito. So mas gusto nila yung kabaro nila.
Pero mantakin mo, the rest, pasok. Saan ka nakakita ng ganun? Kung ako yun, magre-resign na ako bilang presidente. Ultimong kapulisan ko, ultimong kasundaluhan ko, ayaw sa akin. Mahiya ka naman, sir. Mahiya ka. Kung meron ka niyan, ha? Mahiya ka naman, Marcos. Ultimong mga sarili mong sundalo. Kakahiya yun, Brad. Kakahiya yun. Diba, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Kunwari, sa kumpanya mo, kumandidato ka bilang iba't ibang kumpanya. Kunwari, marami kayong kumpanya na iisa ang owner, okay? Pero kailangan maghalal ng presidente. Doon sa sarili mong kumpanya, ang nanalo iba pa. Kunwari, company A, company B, company C, company D. Yan, ABC, na kumpanya na yan, nasa isang ilalim ng major company. Tapos maghahalal kayo ngayon ng presidente. Doon sa may kanya-kanyang kandidato yan, yung company A, B, C, D. Mantakin mo yung naging presidente, mismong yung company mo, yung company A, okay? Ay hindi ka binoto. Ang binoto yung kandidato ng company D. Anong ibig sabihin lang nun? Diba? Okay lang sana kung medyo hindi lahat, 80%, 80% lang bumoto sa iyo, the rest bumoto sa iba, nahati. Di ba? Okay lang sana eh. Hindi ho eh. Sabihin, pasok lahat ng Duterte. Ha? Except yung kandidato mo, hindi pumasok ni isa. Kakaya yung Brad. Dahil nga doon, mga kababayan, ang ginawa nito ni Marcos para budulin na naman kayong mga Pilipino na tatanga-tanga. Alam niyo kung paano niya budulin kayo? Sabi niya, hindi na akma ang nangyayari, mabagal ang mga proyekto, kailangan pabilisan ng gobyerno, itigil na ang pamumulitika, kailangan na ng kaayusan, itigil na. Ibig sabihin, hindi gusto ng tao ang politika. Ulul. Hindi gusto ng tao. Ikaw. Wag mong idamay ang Duterte. Binoto nga nila yung kandidato ng Duterte. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi binoto yung anak ka ng wewe. Hindi pamumulitika ang problema. Ang problema, ikaw. Wala kang political will. Mahina kang nilalang. At patutunayan natin ngayon na isa kang mahinang nilalang na naman. Bakit? Pinaresign niya. Pinaresign niya ang lahat ng sekretary niya. Di ba? Nag-resign silang lahat. Yung mga media naman, tuwan-tuwa. Magbabago na ang Pilipinas. Aayusin na ni Marcos. Palakpakan. Palakpakan. Lahat ng mga senador, pinuri siya. Sinabing, kita nyo na, seryoso ang Pangulo. Ayusin ang Pilipinas. Palakpakan. After one day, panoorin nyo ang nangyari after one day, ha? Ito ang balita. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Anong Bongbong Marcos. balasalan? Pero Sandali! Akala ko ba hindi kayo nagkakamaling media? Balasalan? Anong balasalan? Ikaw naman, Banat. Ba, masyado ka naman. Hindi, wala naman ako sinasabing masama magkamali. Balasahan. Hindi ulit. Wag mo masyadong pinupuna. Hindi ko naman pinupuna. Alam mo, wala naman akong problema dito sa reporter. Nagkakamali naman tayo lahat. Ang yabang lang kasi ng mga nakadebate natin, nakala mo, hindi dumadaan niya sa masuring talagang merong standard yan. Yung standard, nagkakamali rin naman kayo. Wag naman kayong kakala mo naman kayo na may ang pinakamagaling porket journalist. Yung matandang na natin, ay sus, at saka yung komblo. kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary.
the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Nako, ba't di mo tinanggap to? Ito nagpapahirap sa atin eh. Yung dagdag na naman yan tax eh. Pambira naman. Pambira naman kayo. Oh, yung mga nanonood dyan ng mga online streaming. Yari kayo. May dagdag na tax to. Ay, nako. Bakit mo naman ni-retain to, Mr. President? Actually, lahat naman kasi ng economic team yan ni-retain. Ewan ko sa'yo, Marcos. Ang dami mong pautot sa buhay. Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Eh dapat hindi niya na pinag-resign. Anak kayo ng pambubudol. Meron ba kayong mag-resign na kayo lahat? Eh sana sinabi mo, except kayong economic team ko ha. Huwag na kayo mag-resign. Pambubudol yan. Brad, pambubudol yung ginagawa ninyo. Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Tingnan mo ha, babalik siya. Ibig sabihin, hindi rin siya tinanggal. Bakit siya babalik? Bakit? Kasi may magre-retire. Ang inikot nyo lang eh. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Comedy tong gobyerno to. Hindi mga kababayan, napakapatawa. Ano ba? Kunwari lang kayo magtatanggal pero ililipat nyo lang pala. Bakit? Kasi may magre-retire. Bakit nyo pa pinag-resign? Naman, lokohan naman to masyado. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Papahinga lang pala. Tapos babalik din sa ibang posisyon. My goodness! Sabi nga ni Robin. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na 2 pangunahing batayan kung sinong mananatili. Sino tinanggal? Wala! Leche buhay yan. Gago! Itong, biggest comedy show na ginawa itong gobyerno to. It's a prank! Mantakin mo sabi, tatakutin pa talaga, mag-resign ng lahat. Lahat sila nag-resign. Tapos sabi, it's a prank! Hindi naman, i-retain pa rin namin kayo eh. Ikaw, lilipat ka doon kasi magre-retire na isa. Ikaw, doon ka naman. Antay mo lang, i-appoint ka uli. Anak ng tutsang kalabaw yan, oo. Comedy. Ay, naku, grabe. Alam mo, ewan ko na lang kung ano pang palusot ang meron kayo. Pero may palusot sila eh. Ayaw daw nila maka-offend. Ayop yan. Napakinggan ko yung Ay, nako. At sinong masisiba? Una, ang performance sa trabaho. At ikalawa, meron pa silang ganyan, masisibak daw dahil sa performance sa trabaho at saka sa isyu ng katiwalian. katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian. Pero, Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Hindi pa nila madiretso. Dito mo masasabi na mahinang nila lang tong gobyerno to.
hindi pa nila madiretso kung sisibakin ba nila. Kasi paulit-ulit yung tanong na yan eh. Napakinggan ko yung press ko na yan eh. Paulit-ulit, ano ba talaga? Sisibakin nyo ba? Hindi. May problema ba? Hindi niya masagot ng diretso. Abay, pambihira naman. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So Rest muna. Ayaw pa diretso eh. Tatanggalin nyo ba o hindi? Ay nako, watch out. Tingnan nyo. Iikot niya lang yan. Iikot lang nila kasi siguro maybe nagka-issue. Syempre kailangan pa rin nilang i-appoint. Bayad utang, di umano, allegedly. So ililipat lang nila. underperform na po. Underperform siguro. Underperform siguro. Hindi ka pa convinced? Ewan ko sa inyo talaga. Pare-pareho kayo mahinang nila lang. Wala ring issue sa katiwalian pero nag-under-deliver din umano sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar. Kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project. Ang sakit nyo sa bang. Eto yun kasi yung nangako na 1 milyon na housing na para sa Pilipinas mula nung nagyabang niya noon eh. Kaya natin yan. 1 milyon kada taon. Hindi natupad. Ay, underperforming ka. Kaya ililipat ka na lang namin sa Pasig River. Anak ka ng weteng. Hayop yan. Akala ko ba underperforming? Ibig sabihin, hindi niya nagawa. Mahina siya. Yun ang ibig mo sabihin na underperforming eh. Hindi mo na fulfill yung sinasabi mo. Hindi ka nagtrabaho para magawa yung sinasabi mo. Ba't mo ilalagay sa ibang departamento? Ewan ko sa inyo. Eto, pinakikita lamang ni Marcos na mahinang nila lang siya. Hindi niya kayang sumibak ng kanyang sekretary. Yan ang katotohanan. Ako, eto para lang sa kaalaman nyo, nung unang mga taon, yung mga close kay Pangulong Duterte, nawala. Hindi ko na lang papangalanan to discredit yung mga yon. Google ninyo, yung mga unang nawalang sekretary sa kanya, even presidential advisor na nawala sa kanya, ito yung mga aktibo during the campaign of PRRD. Marami po sila. Ang natatandaan ko, tatlong sekretary yan. Pero na ganun. Siyempre, ang sinasabi na lang, para hindi naman mapahiya, at sinabi rin naman ni Pangulong Duterte yan, para hindi mapahiya sa family at hindi mapahiya sa, alam mo yon, dignidad ng anak niya. Kasi concern, sinabi ni Pangulong Duterte ito sa isang speech niya. Para hindi masira ang dignidad ng tao, sinabi na lang nilang health reasons o nag-resign, 'di ba? Para naman hindi sabing sinibak. Ganun ka makatao ni Pangulong Duterte. But he is strong in political will na pag hindi ka maayos o kaya pag may nasilip ako, ganun ka. Kasi meron akong alam, hindi ko na lang di sasabihin dahil di naman sinabi ni Pangulong Duterte to in public, meron akong alam na nagka-problema sa isang quote-unquote project. So, ibig sabihin, it's a whip of corruption, ika nga. Merong problema sa corruption. Sinibak niya. Malapit sa kanya to. Hindi man napatunayan, pero dahil dun sa issue ng isang project, di ko na lang sasabihin kung ano yung project na yun. Pero sinibak niya. At kaibigan niya po ito. Kasama po namin ito sa 2016 campaign. Bakit ko to? Kasi, ganun lang naman kasimple. Hindi mo kailangan magpabulaklak na, mag-resign kayo lahat. Kasi nahihiya kami na meron kami sisibaking isa. Putang ina, hindi, isipin mo yun inabala mo lahat ng departamento, lahat ng sekretary, pinakaba mo, dahil hindi mo kayang magkompronta ng isang sekretary mo. Ganun ka mahinang nilalang. Sama-sama na kayo dyan.
Kahit ito si Bersamin, nagulat ako eh. Parang, hindi mo madiretso kung nag-underperform itong sekretary na to. Ayaw mo pang sabihin. Ang hina nyo naman. Hindi kayo dapat sa gobyerno kung ganyan kayo kahina. Paano matatakot yung ibang mga sekretaryong gumawa ng kalokohan kung alam nila yung boss nila mahina? Walang tapang. Anyway, lilipat lang naman ako eh. Di ba? Sino yung mga kinakaya-kaya ninyo? Yung mga USEC, mga undersecretary at saka mga assistant secretary na malapit sa Duterte, yun kaya nyo sibakin. Oo. Ang dami ko nang alam na mga ASEC at saka USEC na sinibak nyo dahil malapit kay Duterte. Oh. Wala eh. Kaya katarantaduhan itong issue na ito na resignation ng lahat ng sekretary. Ng administrasyon. Papalitan siya ni dating DSUD Undersecretary Jose Ramon Aliling bilang kalihim. There may have been obstacles in his way which were beyond his control and beyond the control of government. But to us now, because of the results of the election, ito na nga lang eh. The mere fact na hindi si Marcos ang nag-a-announce na mga i-retain at hindi at saka yung mga tatanggalin is a sign of weakness as a president. You are, even if ito yung executive secretary mo, ikaw ang presidenteng nag-a-appoint. Hindi naman siya, unless siya lang nag-a-appoint, hindi ikaw. Aba, delikado tayo dyan. Nakita nyo ba na umepal si Maldadea nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi, ako, sige. Nakita ninyo si Executive Secretary dati ni Pangulong Duterte, si Maldadea? Nakita nyo na nga lang nagsalita yan itong panahon na itinaka si Pangulong Duterte papuntang dahig eh. Hindi nyo makikita yan na nagsasalita yan ng ganyan. Bakit? Sinong haharap? Si Duterte. Akin to. Akin ito. Laging gano'n na sinasabi niya. Kung may kakasisihan, ako to. Di ba? Lagi niya sinasabi yun. He take full responsibility sa lahat ng decision niya. Hindi yung dadaan pa sa ganito. Ito pa lang is a sign of weakness as a leader. Ikaw yung pa-resign. Tapos nung magtatanggalan na, nagtago ka na. Gago! Hindi, di ba po? O sige. Sige nga ho. Sabihin nyo sa akin na ngayon na yung leader natin na si Marcos ay may political will at matapang na tao. Wala! Ano kayong ginagawa niya ngayon dyan? Ay, naku po. O tuloy. It's time for the president to take him out there and bring another one who might make a better performance. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Mula sa Malacanang, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Ewan ko. Eto hindi ko alam kung bakit tayo umabot sa ganitong sa ating kasaysayan, sa bayan natin. Na naghalal tayo ng isang mahinang leader. Walang bayag na leader. Sa totoo lang, hindi ko talaga malubos maisip. Hindi kasi pwedeng ganyan sa Pilipinas eh. Alam mo, yung sinasabi nilang Marcos is mabait. It's not mabait. It's a sign of weakness. Kasi you're not there para maging mabait. Alam mo yun? Hindi ka naandyan para maging mabait. Naandyan ka to make sure that our country is on the right track. And being leader, kailangan mo ng strength. Kailangan mo matapang ka, meron kang lakas. Di ba? Kailangan malakas ka. Kailangan makita ng tao yan. Malakas ka. Hindi yung mag-resign kayo lahat ha. Bukas naman, babalik ko din kayo eh.
Bahala na si executive secretary magsabi. Alam mo, naalala ko talaga yung sinabi sa akin ni Pangulong Duterte nung mga yung 2022 bago mag-election kasi sabi ko nga 'di ba sa inyo ilang beses niya akong pinatawag at tinanong niya ano ba ang sentimento sa social media, kikwentuhan kami, nakakatuwa kasi alam mo yun, sabi ko nga it's an honor na somehow he's really listening sa tao. Hindi naman po sa akin Ako lang po yung nagbabalita lang. Even if I'm not part of the government. Yun na sabi ko lang, Mr. President. Kasi nanonood nga siya, di ba? Sabi ko, Mr. President, ganito po yung sentimento ng tao, ganyan. Tapos, alam mo, isang nabanggit niya sa akin paulit-ulit na hindi nawala sa isip ko. Yung sinabi niya sa akin, yan si Marcos, mahina talaga yan. Yun, sinabi niya sa akin, diretso yun. Mahina yan. Hindi niyang kaya ang komprontasyon. He cannot, handle yung ganyan, lalo na pagka nagkaroon ng crisis daw. Siyempre, sa akin, noong time na yun, hindi ko malubos maisip kung ano ibig niya sabihin. I understand na mahina, hindi niya nakikita yung leadership, pero yung lalim nung hindi niya kayang komprontahin yung mga tao pagka naging presidente yan. Dito ko na lang na-realize to talaga na grabe pala talaga. Ito yung sign na you are not fitted na maging leader. Kasi ang leader, hindi pwede yung, halimbawa ako, eto karanasan ko na ito di ba? Ang dami na pong, bilang manager ng Mocha Girls, ang dami na pong dumaan sa aking talento. Na, alam mo yun, marami po akong sinibak. Hindi ko lang po binabanggit kung sino, pero marami na po akong sinibak na talent. Although at that time, kasi nandun pa si Mocha noon Si Mocha at saka ako nagdidesisyon noon. So mag-uusapan kami. Tapos sasabihin niya sa akin, ito, malabo to, sibakin mo na to, sasabihin niya sa akin. Ako, as a leader, hindi ko pwedeng ipasa dun sa assistant ko. To, bahala ka na, sabihan mo sila, sibak na siya. Huwag na siyang pumasok mo. Hindi pwedeng ganun. I have to be strong. Kasi to give a signal doon sa ibang talent na wag kayong magkaka-attitude, wag kayong tarantado, wag kayong pasaway or else sisibakin ko kayo. Hindi kami, kasi alam mo, mahirap sumibak ng talent Kasi meron na yung meron na mga uma-idol kuno dyan di ba? Ang hirap, di ba? Lalo na pagka umangat yung talent, tapos bigla mong tatanggalin, marami dyan asan na si ganito? Asan na si ganyan? Asan si ganito? Ganun. Yung bang, bakit? Kayo ba manager? Hindi. Naintindihan ko naman kasi syempre, in-admire nila yon tapos bigla mong aalisin. Hindi naman nila kasi alam na yung ina-admire nyo may ugali yan. May attitude dyan. Di ba, may ganun kang, hindi nila alam yun. Pero ikaw, as a manager, kailangan mong gawin yung hard decision na yun. Mahirap yun. Bakit? Ikaw nakakabasa ng mga comments, ikaw makakakita ng reaksyon ng tao. Maya't maya, tatanungin ka, bakit wala na? Sir, ba't wala na si ganito? Di ba? Ganun Pero kailangan mo maging strong. At sabihin mo, wala kasi nagpahinga. Hindi mo pwedeng sabihin yung totoo. Ikaw ang magagalit sa'yo. Yun halimbawa pa lang yun. Maliit pa lang kaming kumpanya. Maliit lang po kami na kumpanya. Hindi lang po yun. Ultimong mga staff ko. Mayroon akong kailangan sibakin. Ganito. Kasi ganyan. Ganito ginawa mo. Pasensya. Kasi ako, friendly ako As a manager, stricto ko. Pero pagdating sa mga tauhan ko, yung mga PA ko, production ko, mabait, ako, friendly. Hindi naman ako yung bossing na hindi mo nakakausap. Nakakausap nila ako. At nagiging kaibigan ko na sila. Kaya ang hirap na ikaw yung magsasabi, sibak ka na Gago ka Ay, hirap yun. Pero as a leader, I have to understand na I have to do it. Kasi tutularan siya pagka hindi mo sinibak at siguradong tutularan siya. Sa amin, may mga major no-no kami na kailangan, pag ginawa yan, instant sibak ka. Ganun. Maliit pa akong kumpanya.
how much more ikaw ang presidente ng Pilipinas na napakalaking kumpanya. Marami sa inyo siguro nakaka-relate dyan, lalo na kung kayo ay bossing sa mga kumpanya nyo. You have to do the hard, di ba? The hard things. Ika nga, yung talagang babanat. Presidente ka, Brad. Pag presidente ka, hindi pa pwede yung lalamya-lamya. Oo, dapat kang malapitan ng taong bayan. Okay yun. Pero pagdating sa mga tauhan mo, dapat sumunod. Kasi ganyan nung si Pangulong Duterte. Naalala ko yung mga kwento ni Mocha nun eh. Kasi si Mocha nun, dami pa nga nagagalit kasi assistant secretary lang siya. Nakaka-attend siya minsan ng cabinet meeting. Oo, nakaka-attend siya minsan ng cabinet meeting. Nakaka-sit-in siya. Hindi siya dun sa, dun lang siya sa likod, nanunood. Tapos, alam nyo, iba pag si Presidente Duterte daw sa cabinet meeting. Talagang pag meron siyang kailangan magawa. Kasi nagre-report sila eh. Every cabinet meeting. Pag hindi mo nagawa, yari ka daw. Kahit kaibigan mo si Duterte, kahit tumulong ka during the election, yari ka. Meron kang puntos, may minus ka na kagad, ika nga. Meron kang, ewan ko kung ano yung basihan nila para ma-remove ka o ano. Basta meron ka na kagad kalalagyan pag may ginawa kang kalokohan. Kaya marami doon takot na takot. Even if kaibigan nila si Pangulong Duterte, takot na yung magpasok ng project. Kasi diyan yung yung corruption ng gagaling eh. Yung project papasok sa departamento mo. Tapos sa totoo lang, kaibigan mo naman yung contractor doon. So kikita ka, di ba? Bibigyan ka ng porsyento pag Mga brad, walang ganun kay Pangulong Duterte. Pag nabuking niya, talagang sibak sa kanya yun. Kaya noon, may takot. Takot, respeto, dahil ayaw talaga ni Pangulong Duterte ng ganun. Mga kababayan, ano nangyayari ngayon? Paano matatakot sa'yo kung ultimong pagsibak, hindi mo magawa ng harap-harapan? Hindi mo ma-announce. Hindi mo man lang, kasama yun eh. Tinanggap nila yun bilang public servant. So tanggapin nila kung kailangan sila masibak publicly. Kasi nga, hindi mo nagawa yung trabaho. Ngayon, para bagang ingat na ingat pa kayo. Nabanggitin na, ito, underperforming ito. Kawawa ang bayan eh. Ito, pakinggan nyo ito yung reaction nitong dating NICA chief ni Pangulong Duterte. NICA yung yan yung National Intelligence. Basta siya yung pinakasentro ng intelligence ni Pangulong Duterte. Ito, siya yung pinuno noon, yung chief. Ito, pakinggan natin. In problem solving, identifying the problem is half. Ayan. National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Okay, si Sir Alex Paul. Alam ko, kung hindi sundalo, pulis eh. Alam ko po, ito po si former Director General. Solving the problem. Kailangan i-identify niya. Ano ba ang problema? Yan ang pananaw ng dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Alex Paul Monteagudo, kaugnay ng panawagang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. matapos ang di kaaya-ayang resulta ng eleksyon para sa mga kandidato ng administrasyon. Anya, hindi raw ito nakabubuti sa katatagan ng bansa dahil dapat natukuyin ng Pangulo kung ano ang pinakaugat ng problema. Anya, kung totoo nga na may mga miyembro ng gabinete na hindi nagtatrabaho ng maayos o sangkot sa katiwalian, dapat ay tukuyin ito ng Pangulo at tanggalin, imbes na sabay-sabay na hilingin ang pagbibitiw ng mga kalihim. Ngayon, nang nag-announce siya ng revamp or courtesy resignation, he is as if saying that the cabinet is the problem. Ang tanong, yung ba talaga ang problema? O iba ang ugat ng problema na hinaharap niya ngayon? Diba? O baka nasa Kongreso ang main problem. At saka, bakit mo pag-resignin ng lahat ng, cabinet? Baka daw nasa Kongreso. Ayan na nga yung pinupunto natin eh.
Sa tingin ko lang naman po ito, mahihirapan palitan ng speaker. Alam nyo kung bakit? Kasi kahit i-deny pa ho ng mga presidente, pag ang si presidente po talaga ang naglalagay ng speaker. Kung sino yung sinabi niya, yun ang susundin ng entire Congress. Katarantaduhan po yung sinasabi nilang independent ng Congress. Kalokohan po yun. Presidente pa rin. Kaya imposibleng matanggal o mapalitan si Speaker Romualdez bilang speaker. Hindi niya kaya yung pinsan niya. That's the truth. Hindi niya kayang... itong mga sekretary nga niya na in-appoint niya, hindi niya kayang matanggal eh. Padadaanin niya pa kung saan-saang pautot, di ba? Hindi niya matanggal ng diretsuhan. How much more yung Speaker of the House? Hindi niya kayang, alam mo yun, ganunin yung, kayo mga congressman, eto gusto kong speaker Hindi niya kaya yun. Kaya sa tingin ko, mahihirapan. Honestly, mahihirapan. Kailangan talaga ng isang mas malakas pa. Ayan ay si VP Sara Duterte. Yun. Kung talagang mamanduhan ni Vice President Sara Duterte at sabihin niya dun sa mga kaalyado niya sa Kamara na si Pulong, i-push natin si Pulong as a speaker, maari pang mapalitan si Romualdez. But for now, ako may hirapan. Hindi nga kaya eh. Lahat ng desisyon, mantakin mo doon na lang sa revelation ni Tiangco. 'Di ba? Anong sinabi niya doon? Nangako yung speaker, nangako yung leadership ng Kamara dito sa mga congressman na nag-sign ng impeachment na meron silang something. 'Di ba? Hindi niya madiretso pero may something sila. Ibig sabihin meron silang may bibigay na proyekto o whatsoever. 'Di ba? Tapos nung tinanong daw ni Tiangco sa presidente, ang sagot daw ng presidente, wala kaming pangako diyan So ibig sabihin, based sa kwento ni Tiangco, etong speaker gumagalaw ng soloista at nagdidesisyon siya kahit yung budget ay manggagaling sa departamento na nasa sakop ng presidente. DBM po yun yung mag-aalat ng budget So kaya niyang i-pressure. Ganun mo maintindihan na talagang napakahina ni Marcos bilang presidente. Doon pa lang sa revelasyon ni Tiangco, taob na kagad si Marcos doon Bakit nangangako yung pinsan mo na magbigay ng project na ganito, ganyan? Nang hindi man lang nagpaalam sa'yo. Ibig sabihin, he doesn't respect you. Wala siyang you understand what I mean? This is based on sa story po ni Tiangco. Hindi ko po ito inimbento. Nalaglag ho sila doon ng todo-todo sa istorya ni Tiangco. Hindi ko alam kung ano eksena ni Tiangco, ba't niya nilaglag Laglag ho si Marcos doon. Ibig lang sabihin nun, talagang hindi siya ginagalang ni speaker. At the same time, mas lalong nalaglag ang Kamara doon. Bakit? Bakit may pangako ang ganun? Diba? Nakarinig ba tayo ng sagot kay speaker? Hindi natin alam. Again, this is accusation or alleged lang po ito. Ina-allege po ni Tiangco. Sana sagutin. Kaya lang, imposible sagutin yun. Kung identify mo sa kabinete mo kung sino yung tamad at sino yung corrupt, hindi yun ang tanggalin mo. Giit pa ni Monteagudo. Yun na nga Hindi niya kasi kaya. Ganun lang kasimple. Di ba? Ito. Tarantadon to Walang ginagawa. Out ka na. Ikaw. Isa pa to. Tamad. Out ka na rin. Hindi niya kaya yung ganun Tama talaga si Pangulong Duterte nung sinabi niya noon sa akin na hindi kaya ng konfrontasyon nito. Hindi niya kaya ang diretsuhin Sabi nga nung iba, tama rin si Amy doon sa pelikula niya. Talagang, kasi sa pelikula ni Amy, doon sa yung Made in Malacanang at saka yung isa pa. Doon sa pelikula niyang yun, talagang sinabi niya doon na mahina. Ibig sabihin, in-imply niya doon na mahina talaga to si Bongbong Marcos. Walang sakatiting ng kanyang ama
at siya mismo. Naku po. Yun ang pinalabas niya doon sa pelikula eh. Mahina yung kapatid niya, ako malakas. Ewan ko, kaya, baka siguro doon nagalit si First Lady. Kaya iniitsipwera na siya sa Malacanang eh. No, sa tingin ko, doon nagalit yun eh. Kasi alam mo, nung pinanood ko yun, nawindang ako eh. Sabi ko, anak ng weteng, inilaglag mo yung kapatid mo, tuwan-tuwa yung mga loyalistang tanga. Tuwan-tuwa yung mga loyalistang tanga nun eh. Sa bagay, at that time, mga vlogger pa ni Aimee yun eh. Naalala ko, di ba, nag-outing pa nga sila. Eh kasi kayo, pa-post-post pa kayo ng outing nyo kay Aimee. Alam na this. May kasama pa nga kayo mga Duterte supporter. Nabuking tuloy kayo. Hindi totoo, mga kababayan. Doon pa lang, tawan-tawa na ako kasi ang hina ng kukote ng mga loyalistang tanso, yung mga vlogger nila. Tuwan-tuwa sila, pinupuri nila. Oh, kita nyo na, itong Made in Malacanang, talagang naging hit. Sa loob-loob ko, nung pinanood ko, ilang beses ko siyang pinanood, lalo na yung sa part na kung saan pinagpagalitan ni Marcos Sr. si BBM. Sabi ko, ang sama nito. Ang sama ng implication nito kay Bongbong Marcos. Bakit nyo pinopromote? Tanga talaga kayo. Hindi, alam mo, hindi naman sa tanga sila. Bayad kasi sila. No choice sila eh. Hindi, tanga pa rin. Kasi kung ikaw, Maka Marcos, bakit ka papayag na na i-promote yun na ikakasira nung presidente mo? Di ba? Ganon sila katanga eh. Ang pagpapatawag ng mass resignation ay nagpapakita ng kakulangan sa direktang pamumuno ni Marcos Jr. Inihalin tulad din niya ang estilo ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may agarang desisyon laban sa mga tiwaling opisyal. Kabaligtaran nga niya ito sa gobyernong Marcos Jr. na tila hindi pa rin malinaw kung ang gabinete nga ba talaga ang ugat ng problema. Nahon ni Duterte, hindi, di ba? Yung kanyang SILG noon, magka-problema, alis ka. Yung isang, secretary o isang agency head, pag alis. So, dahil may mali yung isa, dalawa, hindi mo kailangan pag-resignan ng lahat. That is leadership. Binigyang diin ni Monteagudo Wala boss, mahinang nila lang eh. Wala talaga eh. Bilib na bilib pa yung mga tao. Oo, pinaresign na ni Marcos lahat para baguhin ang Pilipinas. Inabukasan, retain kayo lahat. Except ito, pinalipat-lipat lang niya. Comedy yung... Pinag-resign mo pa lahat. Wala ka pang ang talagang direct lang tinatanggal kasi sinabi mo pa isa, ililipat mo lang, pababalikin mo din eh. na ang Ba't mo na pinag-resign? Sana sinabi mo na lang, ikaw, pahinga ka na muna ha, babalik na lang kita uli sa susunod. kalidad ng impormasyon na natatanggap ng Pangulo ang nagdidikta ng kalidad ng kanyang mga desisyon. Kung ang impormasyong ito ay mali, maring mali rin daw ang mabubuong desisyon ng Pangulo. All decisions are based on information. Okay. The information that the president receives from whoever is his basis to make that decision. Now, if the information provided to him is not accurate, hindi tama, ang sinasabing problema ay hindi naman talaga yun ang problema, kundi iba, so he will decide. Kung mali, garbage in, garbage out. Iginiit ni Monteagudo na hindi sapat ang malawakang revamp kung hindi naman malinaw kung sino ang may kasalanan o nagkukulang sa pagganap sa kanyang tungkulin para mapanagot ang mga ito. Dagdag pa niya, isang leader na may matibay na direksyon, malinaw na prinsipyo at tapang na manindigan para sa tama ang tunay na magpapatatag sa bansa. Ito si Jane. Ayan eh. Alam mo, eto mga kababayan ito talaga yung kailangan natin eh. Yung susunod na leader. Hindi natin kailangan ng leader na mahina. Sabi ko nga sa inyo tayong mga Pilipino ang isa sa pinaka pasaway pagdating po sa lahat ng bagay. Sorry to say medyo real talk po ito.
kitang-kita ho natin yan sa trapiko eh. Kitang-kita ho natin. Ako, busit na busit ako. Hindi lamang po doon sa bigla ka na lang papara. Mapa-jeep, mapa-private dahil magbababa ka. Na ikaw lang ang cause nung buong traffic sa likod dahil hindi mo itinabi. Dahil wala kang pakialam. Di ba? Doon pa lang, makikita mo ng katigasan ng ulo ng Pilipino. Simpleng-simple, mga kababayan. Simpleng-simple lang. Pero yun ay nagsisimbolo ng nasa gobyerno din. Maraming ganyan sa gobyerno na pasaway. Di ba? Ayaw ayusin kasi wala siyang pakialam sa mga tao. Basta siya, sasahod, maghahanap ng pagkakakitaan sa loob ng gobyerno, tapos na usapan. Bakit? Hindi naman ako masisibak dito. Hindi naman ako matatanggal dito. Mahina naman yung presidente. Di ba? Ganon din eh. Yung mga pumapara sa gitna ng kalsada, nagbababa ng tao, anong nasa utak nila? Okay lang. Wala namang pulis dyan. Okay lang. O pag yung mga jeepney driver, okay lang. Inaabot naman namin ng 20 pesos yung traffic enforcer. Minsan may makakita kang ganun. Tangina, nasa harap yung traffic enforcer. Titigil siya. Makakasagabal siya sa flow ng traffic. Pero nandun yung traffic enforcer sa harap. Bakit? Una, mahinang nila lang. Takot yung traffic enforcer doon sa jeepney driver. O di kaya doon sa taxi. O di kaya doon sa private na car. Takot siya. O kaya naman, baka may lagay siya. Ano ibig sabihin? Ganon din sa gobyerno eh. Walang pakialam yung sekretary na kumurap. Wala siyang pakialam na maging pabanjing-banjing. Bakit? Alam naman niya yung presidente niya, hindi naman siya sisitahin. Hindi naman ako kayang anuhin ito. Bakit? May utang na loob sa akin to eh. O kung hindi may utang na loob sa akin, may pakinabang sa akin to eh. Posible akong tanggalin yan. Lagot siya sa asawa niya. Pag tinanggal niya, wala siya. Baka sa outside ko kulambu siya. Matulog. May tikas ako, may baker ako eh. Sino? Asawa. Di ba? Mahina eh. Pag mahina talaga, pag takot ka eh. Yun ay sinasabi natin eh, mga kababayan eh. Kaya sana, okay, this will be a lesson to each one of us. Maaari ba, parang awa nyo na, please, 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 nakikiusap ako, parang awa nyo na. Tama na yung endorsement. It doesn't matter kung sino yung nag-endorse. Pwede ba, yung susunod naman nating presidenteng iboboto, yung malakas. Hindi yung mahina. Hindi yung walang pangarap. Hindi yung mas gusto pang mag-party kaysa naman ayusin ng Pilipinas. Hindi ako It doesn't matter to me kung Duterte, kung sino man yung gusto niyo iboto, problema nyo na yan, kayo magsaliksik. Kaya nga sabi ko hindi yung endorsement eh. Huwag kayong maniwala sa endorsement. Pwede bang tignan ninyo talaga yung kandidato, kung malakas ba siya? Kaya niya ba tayong pasunurin? Ikaw, na matigas ang ulo, kaya ka ba niyang pasunurin? Ikaw, matigas ang ulo mo rin eh. Ako, matigas ang ulo ko eh. Hindi ako pwedeng pasunurin lang ng basta-basta. Pero pag si Duterte ang nagsabi, sunod ako. Di ba ho? Ay nako, ba't biglang gumalaw yun, animal? Sorry biglang gumalaw siya. Wait may mumu na naman dito. Yung camera ko gumalaw. Bakit walang normal tracking yan eh. Pambira ka, oo. Ayun. Biglang gumalaw. Normal tracking. Wala naman. Ayun. Anyway, di ba mga kababayan, sana lang po talaga, ako nakikiusap, wala naman po akong kapangyarihan na paniwalaan ninyo. Pero sa akin kasi, kung agree kayo, pwede nyo bang i-type dyan? At pwede nyo bang i-share din ito? Kung agree kayo, na sana, wag na po tayong boboto dahil lang in-endorse ni ganito, in-endorse ni ganyan. Tignan talaga natin, ito bang taon to, kaya niyang magpasunod? Diba? Kaya niya bang
pasunurin ng mga Pilipino. Kasi executive branch po ang presidente. Anong ibig sabihin ng executive? Execute. Is he a leader who can execute the laws of our land? Kaya niya po bang ipatupad, sa Tagalog, ipatupad yung mga batas, ipatupad ang programa, ipatupad yung mga pangarap ng mga Pilipino? Kaya niya po ba? Kung hindi, bakit mo iboboto yan sa 2028? Diba? Hindi lang dahil nagpapakyut. Kasi yan ang boses ng millennial. O diba yung isa, yun ang kanyang packaging. Boses siya ng millennial. Ano ngayon? Yung millennial o yung Gen Z na sinasabi, tigas ng ulo niyan eh. Alam mo, sa bawat henerasyon, patigas ang ulo ng bawat henerasyon. Yung mga kabataan ngayon ang titigas ng ulo. Ang sarap Ang sarap talaga eh. Kasi nga, hindi na madisiplina ngayon eh. Pag dinisiplina mo na ngayon ng mga bata, ipopost ka pa sa social media, yung nanay at tatay ko, didisiplina ako. This is child abuse. Totoo naman eh. Kaya ang titigas ng ulo ng Gen Z, hindi lang matitigas, feeling entitled pa. Tapos gusto mo magkaroon ng presidenteng isa-satisfy yung mga kaletsehan nito mga Gen Z. Hindi natin kailangan ng ganun. Kailangan natin ni strong leader, hindi para lang maging diktador Yung strong leader na magpapatupad ng tama. No matter what kung sino ang tamaan. Dapat magpatupad siya ng tama. Ganun leader ang kailangan ng Pilipinas. Dahil again, tayo po ang isa sa pinakamatigas na ulo na bayan. Ang tigas ng ulo, bawal tumawid, doon patatawid. Nilagyan ng harang, hahakbangan ng harang. Bawal umihi, doon sila ihihi. Eto ang dami ko na nakikita ngayon, along EDSA. Iihi. Sabi ko nga, tangina. Sa Japan, no yan. Kahit sa kasulok-sulukat, iskinita, hindi ka makakakita ng umiihi. Nangyayari lang yan pagka... actually, meron lang ako nakita niyan sa Kabukitsu eh. Nahuli pa. Mga lasing. Kasi talaga doon no ho yun eh. Sa atin, parang normal yan. Sa SLEX, sa NLEX, titigil yan, iihi. Alam ng delikado, kasi minsan pag tigil yan, yung dahan-dahan pa, yung makaka-abrupt talaga ng traffic, dahan-dahan pa, tatabi pa. Ang sarap talagang kutusan. Yung papara sa gas station na nanggaling doon sa outer lane. Kanina meron ako na ganyan eh. Talagang inaabot siya ng pot-pot sa akin. Pot-pot. Talaga. Mantakin mo from outer lane, pupunta ka sa gas station. Ilang lane yun? Mga 3 ang lalagpasan mong lane. Pang-4 yung sayo. Diba? Bago ka makapunta doon. Isipin nyo yung ganong klaseng, paano kung may mabilis? Aksidente talaga eh. Ito na-experience ko yan, di ba, nung nag-ride kami sa Europe. Sa Europe po kasi, talagang maintain the speed. Pag hindi mo na maintain yung speed, tatamaan ka talaga ng sasakyan sa likod. Hindi, talagang disiplinado kayo. Ito minimum, ito ang maximum. Pag ikaw nawala ka dyan, sapul ka. Hindi porket nakamotor ka, kasi sa Pilipinas, wala madali magmotor sa, hindi naman sa sa Pilipinas, madaling magmotor. Bakit? Unahan mo na silang lahat. Kasi yung mabagal lang naman yung takbo ng wala pang 100. Yung sa expressway o makakatakbo ka ng 110, di ba? Mga ganon. Malalagpasan mo na sila. Safety ka na. Doon hindi. Pag sinabi mo talagang eto yung speed. Huwag kang lalagpas. Huwag ka ring kukulang. Pag kumulang ka, sapul ka sa likod. Ilang beses na kami nung sa simula nung tour namin sa Europe, ilang beses na kami na nagugulat kasi pagtingin mo sa side mirror, nakatutok na yung sasakyan sa likod. Tapos sasabihan kami nung guide namin na, speed up. Kasi, kailangan mo sundin talaga eh. Pag hindi mo ginawa, tututukan ka ng sasakyan sa likod kasi istorbo ka eh. Buisit ka, animal ka. Nakamotor ka pa man din, tapos pabanjing-banjing ka dyan sa karsada. Kasi ganun yung disiplina eh. Nagigets nyo? Sa atin wala. Wala po. Natatawa ako eh. Alam nyo saan ako natatawa?
ang tagal-tagal nanonood pa rin ako doon kay Gadget Addict. Aliw na aliw ako talaga doon sa yung mga hinuhuli sa bus lane. Mantakin mo, ang layo. Biglang, nung makita nila yung traffic enforcer, papasok pa sila, magtatago pa sila yung mga motor, tatago pa sa likod ng mga sasakyan. Tapos, bulaga! Huli ka ngayon. Kaya nga tuwan-tuwa ako doon sa NCAP eh. Tuwan-tuwa ako doon sa NCAP. Yung mare-restore na yung NCAP. Kasi hindi na kailangan. Ang nangyayari kasi doon, di kunwari yung motor, di ba? Nag-bus lane. Paparahin ngayon doon sa bandang dulo. Makaka-traffic yun. Hindi pa yun. May mga kotse pa. Talaga namang tatabi din. Tapos pagka nakita yung traffic enforcer sa dulo, akala mo naman hindi sila mahuhuli. Ang traffic eh. Tatago pa sila sa likod. Pagdating sa dulo, bulaga. O di ba? Totoo. Tapos ano mangyayari? Titigil yung traffic. Papapatabihin papunta doon sa bus lane para tikitan. Na-traffic na. Naabirya na ibang mong kababayan dahil sa katarantaduhan mo. Dahil sa hindi ka disiplinadong animal kang putang ina ka, nakakasagabal ka ngayon sa karsada. Hindi yan ang totoo eh. That's the truth. Nasagabal mo ngayon yung karsada dahil sa kagaguhan mo. Kaya nga tuwan-tuwa ako sa NCAP kasi wala nang ganun. Surprise! Ganun ka na lang. As in, pagdaan mo sa bus lane, walang papara sa'yo. Surprise ka na lang kasi titikitan ka na. Ang saya nun, di ba? Kasi ang dami dyan, wala naman traffic enforcer, wala na. Yari kayo ngayon. Buti na lang. Palakpakan natin ng Supreme Court sa pag-lift ng TRO na yun. Palakpakan. Yan ang dapat. At sa akin nga, alam mo, dapat 2 beses yan. Pagka nahuli dito, tas tumuloy-tuloy pa siya, sa kabila, nahuli na naman siya, 2 na. Para limpak-limpak na salapi na bayaran yan. Dahil sa katarantaduhan yan. Yun lang sa akin, mga kababayan. Sana po, sa susunod na leader natin, ito, pinakita ko po sa inyo kung gaano kahina na leader itong si Marcos. Mahinang nila lang talaga. Sama-sama na sila. 3 taon pa, hayop. Gago!